mahiwagang balikbayan box. Bawat taon, sabik na pinalilibutan ng aming pamilya ang isang malaking kahon na ipinadadala ni tatay. Sa loob nito'y mga pangako't hiling na maingat na binalot ng katuparan. Sa isang iglap ay kaarawan na naman ni ate o hindi kaya ay pagtatapos ni kuya. Para kay nanay, araw ng mga puso, araw ng mga ina, o anibersaryo ng kanilang kasal. Lahat ay sa iisang araw. Ang malalapit naming kamag-anak ay may mga pasalubong na delata, malalambot na tuwalya at sari-saring tsokolate. Ang tawag nila sa kahong ito ay balikbayan box. Ngunit para sa akin, ito ay isang mahiwagang kahon. Ito ang nagsisilbing eroplano na maaari kong sakyan para bisitahin si tatay, lalo na kapag wala pa si kuya sa bahay. Ito ang aking barko na malayang lumalayag sa tuwing nagrereklamo si ate kapag wala siyang kasamang magulang sa eskwela. Ito rin ang aking mabilis na kotseng sumusundo kay tatay kapag may sakit si nanay. Kapag may dumarating na bagong kahon, napapalitan ang aking lumang eroplano, barko at kotse. Araw-araw, nag-iiba ang anyo ng aking mahiwagang kahon. Minsan ay isa itong supercomputer nung hindi ko nahabol ang tawag ni tatay. Minsan naman ay isang butanding para sa mga panahong nalulungkot ako. Naging sikretong taguan din ito nung nakabasag ako ng mamahaling figurine ni nanay. Ika-6 na kaarawan ko nang muli kaming makatanggap ng mahiwagang kahon galing kay tatay. Pero hindi mga regalo kundi mga lumang damit niya ang laman nito. Hinila ni kuya ang 2 mabibigat na jacket at 4 na damit pangginaw. Pinagmasdan naman ni ate ang 6 na kupas na pantalon. Si nanay naman ay marahang iniladlad at itinupi ang 8 pares ng medyas at 10 panloob. Binilang ko ang 12 t-shirt ni tatay na iba-iba ang kulay. Sa pinakailalim ng kahon, naroon ang paboritong pares ng sapatos ni tatay. Kasing tanda mo itong mga sapatos na ito, Motmot, bulong ni nanay. At kasimbaho pa, pang-aasar ni kuya. Nanay, bakit po walang mga regalo para sa atin? Tanong ni ate. Matamis ang ngiting sumagot si nanay. Baka ang ibig sabihin nito ay pauwi na ang tatay ninyo. 2 buwan ang bakasyon ni tatay sa Pilipinas bawat taon. Ako ay 6 na taong gulang na ngayon. Sabi ni ate, kapag pinagsama-sama ko ang 2 buwan sa bawat taon, ay nakasama ko lamang si tatay ng 1 taon. Ngunit, hindi ko maalala ang mga panahong nakita ko siya noong ako'y 1, 2 o 3 taong gulang pa lamang. Naaalala ko lamang ang nakaraang taon at ang taon bago iyon. Kaya sabi ni kuya, nakasama ko lamang si tatay sa loob ng 4 na buwan. Bigla akong kinabahan sa pag-uwi ni tatay. Makalipas ang ilang araw, dumating si tatay na bitbit ang isang maliit na maleta. Niyakap niya ng mahigpit sina nanay, kuya at ate. Parang sumikip ang aming sala sa malaki niyang pangangatawan at sa lalim ng kanyang boses. Nagmamadali akong nagtago sa loob ng aking mahiwagang kahon. Nasaan si Motmot? Tanong ni tatay. Pinigil ko ang aking hininga nang marinig ko ang papalapit niyang mga yabag. Bulaga! Pung!
Motmot, sigaw niya sabay angat sa aking mahiwagang kahon. Agad niya akong binuhat at niyakap. Niyakap ko rin siya. Hindi na raw maglalayag ang barko ni tatay. Sabi ni nanay, kailangan na raw naming mamuhay ng mas simple mula ngayon. Sabi naman ni kuya, kailangan nang bawasan ang pagpunta sa mga mall at pagkain sa mga fast food. Ayos lang sa akin iyon kasi walang tatalo sa galing ni tatay sa pagluluto. Ayos lang din sa akin kahit wala na akong bagong laruan. Basta, mayroon akong mahiwagang kahon.